Guys, pasok na naman sa trabaho. Kasama ko si Lindsay dahil si mama naman niya ang kasama niya pag uwi. Get inside the car, baby. Okay? So yun, ganun lang yung setup namin. So yun nga guys, pag-usapan natin kung kaya ba dito, kung nandito yung pamilya mo, mag-isa ka lang magtatrabaho. So ito po ay para sa akin na opinion at base na rin dito sa experience ko. Siyempre nandito na yung mag-ina ko at alam ko din yung pakiramdam. So baka may magsabi sa inyo na di baling walang ipon basta masaya. Actually totoo naman yun. Kanya-kanya tayo ng perspective sa buhay. Kanya-kanya tayong gusto. So ang i-share ko lang para meron kasi sa akin nagtanong na kaya ba kung nandito yung mag-ina ko. Actually ang sagot dyan ay depende. Lalo na kung ano bang gagawin ni misis mo pagdating dito. Mag-aalaga lang ba siya ng mga bata kung may anak kayo? O magtatrabaho siya? Kung magtatrabaho siya, masasabi ko kaya. Pero kung hindi siya magtatrabaho, baka mahirapan ka. Kung ikaw lalaki, ikaw ang nandito tapos kukuhanin mo yung mag-ina mo o pamilya mo, baka mahirapan ka kung ikaw lang mag-isa. So kailangan magtrabaho din ng babae. Actually nga, kahit magtrabaho yung babae, pag nandito na kayo lahat, buong pamilya, parang magiging normal na lang din ang buhay. Parang nasa Pinas lang din. Kasi yung lahat na nang gagastusin nyo ay dollars na. Kumpara dun sa dati na nagpapadala ka sa kanila. So napakalaki ng conversion ng pera kapag naipadala mo na sa kanila. Pero yun nga lang, malayo talaga sila. Ang kapalit nga nun ay yung malungkot kasi malayo sa iyong pamilya mo. So para lang po yun sa nagtanong na kung kaya. Actually kahit nga magtrabaho yung dalawa mag-asawa, pero kung marami naman yung anak, ito yung sa palagay ko. Kasi kami nga isa pa lang anak namin, medyo konti na lang yung nasi-save namin. Kaya hindi ko alam kung kakayanin kung halimbawa more than one ang anak nyo. Tapos kung malalaki na, kasi mas iba na yung konsumo pag mas malalaki na yung mga bata kaysa sa kami nga maliit pa lang yung anak namin, 2 taon pa lang. Buti nga mayroong binibigay yung government na child benefit, buwan-buwan mayroon siyang nakukuha, o mayroon kami nakukuha sa isang anak namin. At mayroon pa kaming quarterly nakukuha from government ulit na yun naman ay family allowance. Napakalaking tulong nun. So siguro kung wala yun, baka hindi na kami makasave at maging parang buhay na lang din namin sa Pinas. Ang kaibahan lang, syempre mabibili pa namin yung gusto namin kahit papano. Pero yun nga lang, kung ang goal mo ay makasave, medyo matatagalan na. Hindi na tulad dati, tulad ko nung unang taong ko dito, malaki-laki pa yung nasi-save ko. Pero nung nandito na sila, sa akin na kasi lahat ng mga bills. Yun na yung usapan naming ng misis ko na sa akin na lahat ng mga bills. Tapos sa'yo na yung magiging ipon natin. Nasa pag-uusap nyo din mag-asawa kung ano yung diskarte nyo. So ayun, sana nakatulong at nabigyan kita ng idea kung ikaw ay nandito na at balak mong kunin ang pamilya mo, at kung ikaw naman ay papunta dito at plan nyo buong pamilya na mag-migrate dito. So ayun, sacrifice talaga din na magtrabaho talaga parehas. Mauobliga talaga. So tulungan talaga. Hindi pwedeng
isa lang dahil hindi kakayanin. So ayun lang guys yung para sa akin, yan yung opinion ko. So, salamat sa inyong panonood. Sana ay